ang Chinese general nagbanta ng kudeta. At si Xi Jinping ng presidente ng China patatalsikin umano kapag nakapaggera sa US at Pilipinas. Wow, matindi to. Matinding balita to mga guys. So, itong bibigyan natin reaction video komentaryo, question Ito yung mga mainit na balita sa tungkol sa West Philippine Sea. Alam nyo naman na West Philippine Sea talagang gustong-gusto talagang kunin ng ating mga teritoryo ng mga isingkit na yan, yung mga buwisit na yan. So, itong tatalakayin natin ngayon Kung gusto mo ng mga ganito mga reaction video guys please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also please paki-subscribe din kay PHTV. So sa kanyang video to atin lang bibigyan ng reaction video o komentaryo kasi ito yung mainit na balita sa ngayon tungkol sa sa China na talagang gahaman sa teritoryo. So okay umpisa na natin. PHTV. Iniulat na isang source na kinumpronta umano ng US Navy ang isang frigate ng China sa West Philippine Sea noong nakarang araw dahil pinilit umano ng People's Liberation Army Navy na lumapit sa isang bahura na pagmamay-ari ng Pilipinas sa nasabing karagatan. Sinabi sa report na hinarang at kinumpronta ng USS Stockdale, isang Arleigh Burke-class guided missile destroyer ng US Navy, ang isang Chinese frigate na Hingshui sa West Philippine Sea dahil wala umano itong karapatan na pumasok sa teritoryo ng Pilipinas. Kung papansinin niyo mga guys tingnan mo ang US military US guided missile na destroyer na mga barko nandyan na ngayon. Nandyan na unti-unti nang tumutulong sa pagbabantay sa ating teritoryo. Tumutulong na rin sila ang US. Tingnan nyo naman tingnan nyo naman yung barko ng China kinumpronta nila. Yun. Sige, tuloy pa natin. Sinabi ng US Navy na hindi umano pumalag ang nasabing Chinese frigate at voluntaryo umano itong umalis sa West Philippine Sea. Iginiit naman ng US Navy na pinoprotektahan lang nito ang karapatan ng Pilipinas laban sa anumang iligal na panghihimasok ng ibang bansa sa loob ng teritoryo nito. Yun, tingnan nyo naman talagang tumutulong na ang US US guided missile destroyer yun na tumutulong na para mapaalis yung mga barko ng China sa West Philippine Sea. Dineploy ng US Navy ang USS Stockdale sa West Philippine Sea matapos ang ginawang paulit-ulit na panghaharas at pang-aapi ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Iniulat ito matapos inatasan ni National Task Force on the West Philippine Sea Chairman Eduardo Año ang PCG na magsagawa ng maritime patrol para hamunin at idokumento ang iligal na presensya ng mahigit sa 100 Chinese maritime militia sa Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea. Tingnan naman nagkalat yung mga barko ng China dyan sa West Philippine Sea. So talagang nakaka-alarma na talaga kaya kailangan talaga itaboy na yan ng ating gobyerno. Kasama na siyempre ang US Sinabi ng PCG na naglabas ng direktiba si Año matapos nitong mamonitor ang mahigit sa 100 barko ng Chinese maritime militia na umaaligid sa Julian Felipe Reef at nangangamba umano sila na posible pa itong dumami sa susunod na araw.
Dineploy ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan ang BRP Sindangan at BRP Cabra para magpatrolya malapit sa Julian Felipe Reef at sinabi na hindi umano pinansin ng Chinese Maritime Militia ang mga radio challenge ng PCG na ngayon ay kasalukuyan nakakalat sa nasabing bahura. Talaga naman hindi pinapansin ng mga Chinese militia yan eh. Yung mga radio challenge ng ating mga Philippine Coast Guard. Malamang sa alamang inuutos yan ng kanilang mga nakatataas sa kanila no ng mga China Coast Guard o kaya tsaka yung China Coast Guard tsaka yung Chinese militia maritime militia parehas lang naman yan, China yan eh. nagkukunwari lang na mangingisda yung yung mga China militia vessels na yan no. Pero talagang ang pakay talaga niyan talagang manakop talaga. Nandiyan lang talaga sila, yan ang inuutos sa kanila. Para parang kunwari sa kanila yung West Philippine Sea. Ganyan ang aking opinion So pwede rin naman kayo mag-comments diyan sa baba mga guys Matatagpuan ang Julian Felipe Reef 175 nautical miles sa kanlurang bahagi ng Bataraza, Yun. Palawan at itinuturing ang lugar bilang isang low tide elevation na sakop ng Kalayaan Island Group kabilang ang Chigua Reef na kung saan ang Pilipinas ay may soberanya. Yun. Sinabi naman ng PCG na mananatili silang committed sa pag-safeguard ng maritime security, safety at marine environment ng bansa at kasama na dito ang pagprotekta din sa ating territorial integrity, Yun. sovereignty, sovereign rights at jurisdiction sa West Philippine Sea at Yes, tama yan. alinsunod sa international na batas. Palagi naman tayong sumusunod talaga sa international law. Kaya lahat ng bawat galaw at kilos ng Pilipinas nakaangkla pa rin sa international law. Samantalang itong mga Chekwa na to ang kanilang batas lang ang kanilang sinusunod lang kumbaga hindi sila nakaangkla o nakasabit ang kanilang batas sa international law, kundi sa kanilang imahinasyon lang naman yung kanilang 9 line dyan So talagang dapat talaga igiit ng Pinas, ng gobyerno ng Pilipinas na sa kanila ang Ayungin Shoal at ang buong West Philippine Sea sa loob ng EEZ natin sa 200 nautical miles. Kaso nga nasasaktan tong mga China dahil nga sa kanila daw 'yon. Pero hanggang imahinasyon lang naman sila. Binigyang diin ni Admiral Gavan na mga Coast Guard vessel ay patuloy na magpapatrolya sa West Philippine Sea sa pakikipagtulungan sa NTF West Philippine Sea. Binanggit din niya ang kanilang walang humpay na paninindigan na gampanan ang kanilang pangunahing tungkulin bilang tagapagtanggol ng batas. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na nagpatupad umano ng curfew ang Chinese government sa ilang mga syudad sa China dahil sa banta ng kodita at sinabi na nag-deploy na rin umano ng mga sundalo at tangke ang Chinese military. Sinabi sa report na nagpakalat umano ng mahigit sa 100,000 sundalo ang Chinese military sa 10 syudad sa China at ayon sa ilang analista na dahil ito sa ginawang pagbabanta ng isang dating Chinese general na sa pilitan umanong pinatalsik ni President Xi Jinping. Nangako umano ang dating Minister of National Defense ng China na si General Li Shangfu na hindi siya mananahimik at sinabi na babaguhin niya ang kasalukuyang pamunuan ng Chinese Communist Party. Tumanggi namang magbigay ng kumpletong detalye ang Chinese government at sinabi lamang sa kanilang pahayag na pinapalakas lang nito ang seguridad sa ilang syudad sa China dahil sa banta umano ng terorismo. Tingnan nyo naman sa bansang China, mismo sa kanilang bansa
marami talagang against sa presidente na sa presidente nila, no, na Xi Jinping, no, kasi nga mismo yung mga general ng kanilang mga sandatang lakas, no, merong against talaga. Kaya nga nagbalak na magkudeta ang isang general diyan sa China. So ito naman, naging alerto naman to si Xi Jinping, nagpakalat ng mga sundalo niya sa buong bansa nila sa China. Ibig sabihin niyan, maraming against talaga na hindi gusto ang pamamalakad ni Xi Jinping sa kanilang bansa. Iniulat ito matapos nagpahayag ng suporta ang bansang France at South Korea sa mga ginagawang hakbang ng gobyerno ng Pilipinas tungkol sa pagpapalakas ng maritime defense ng Armed Forces of the Philippines sa gitna ng mga ginagawang agresibong aksyon ng China. Inanunsyo ng French Embassy noong nakarang araw ang posibilidad ng pagbuo ng isang defense pact na kahalintulad ng Visiting Forces Agreement o VFA sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sinabi ni Ambassador Marie Fontanelle ng French Embassy sa Pilipinas na isang napakahalagang aspeto ay ang posibilidad para sa pagbubukas ng isang talakayan tungkol sa Visiting Forces Agreement na sigurado umunong magpapalakas sa estratehikong ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Yun. Ang VFA ay isang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na naglalayong suportahan ang Mutual Defense Treaty Yun. na kung saan obligado ang Washington na protektahan ang Pilipinas kung sakaling magkakaroon ng anumang pag-atake sa mga naval at air assets ng bansa. Yes, ang Mutual Defense Treaty nakahanda lagi. Lagi naman nakahanda talaga ang US, no? Once na nagkaroon ng arm attack, ayun ang lagi nang sinasabi. Kaso, ang ginagawa ng China, hindi naman sila nag-arm attack. Hanggang pambubuli lang Hanggang bunggo-bunggo ng barko, magkawa-water cannon lang. So talagang takot Takot talaga yung China, no, na gumamit ng arm attack. Alam nila kasi ang alam nila, sigurado mag-activate ang Mutual Defense Treaty. So, siyempre pag na-activate yon, sigurado yon, gera ang kalalabasan nun. Nauna nang inanunsyo na ang Pilipinas at Japan ay pinaplansya na isang magkahalintulad na kasunduan na tinawag na Reciprocal Access Agreement na kung saan ito ay magbibigay daan para sa pagbisita ng mga naval at air assets ng Tokyo sa Pilipinas ng mas madalas. Yun. Nagpahayag din ang France ng kahandaang lumahok sa mga Joint Maritime Patrol Operation sa karagatan ng Pilipinas, kabilang na ang West Philippine Sea. Sa katunayan, nilagdaan ng dalawang bansa ang isang letter of intent para sa isang bilateral defense cooperation. Okay mga guys, so hanggang dito na lang tayo. So nalaman natin na si Xi Jinping ay patatalsikin umano kapag nakipaggera sa US at Pilipinas kasi maraming against doon sa kanilang bansa, mismo sa kanilang bansa. Maraming hindi gusto ang pamamalakad ni Xi Jinping So mismo mga general niya, no. So sana nga mapatalsik. Okay, no? So hanggang dito na lang tayo mga guys. So kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo sara.